So magandang araw sa atin mga kaibigan. Ito si John J Channel muli at nandito tayo para mapag-usapan natin itong patungkol dito sa natitira pang mga videos na ating nakalap ng inyong lingkod no? At patungkol dito kay Maria Aurora Marcos mga kababayan. So meron pa siya dito dalawang natitira, dalawang bahagi ng nakuha natin ganyang videos mga kababayan. So bali ito ang part 2 ng ating napag-usapan nung nakaraan, yung na-post na nga natin. At para malinawan natin itong mga kwento ng taong ito. So mga kababayan, bago tayo magpatuloy, at kailangan natin panuorin muna itong videos na ito. After I graduate from high school, I was sent to Brand School for college in Baguio City, and after that, I got a job in the Manila International Airport as an intelligence aviation officer, years 1975. And then I met an Iranian student who is a businessman at the same time. We got married and had 2 children, a girl and a boy. So okay mga kababayan, ito nga yung kanyang sinabi dito na pagkatapos niyang mag-graduate sa high school siya ay pumunta ng Baguio at nag-aral siya ng college sa Brent International School at pagkatapos ng kanyang college course na sinasabi niya, nakapagtrabaho siya sa Manila International Airport as Aviation Intelligence Officer. Yan ang sinabi niya dito mga kaibigan. At doon niya raw nakatagpo o nakilala ang kanyang naging asawa na isang Iranian. Mga kababayan at nagkaroon sila ng 2 anak na babae at lalaki. So mga kababayan, ito yung ihihimay-himayin naman natin ngayon na kanyang mga kwento sa kanyang buhay. So siguro mga kaibigan, kaya niya ginawa ito para ipaalam sa mga Pilipino o sa buong Pilipinas ang mga nangyari sa kanyang buhay at para nga naman ay maipagpatuloy na ang kanyang mga pinaplano mga kababayan. So nandito mga kababayan ang maiksipang karugtong ng kanyang videos at panoorin muna natin ito at para tuloy-tuloy na nating mapag-usapan ang mga bagay na ito kung ano ba talaga ang purpose ng taong ito, kung bakit niya ito ginagawa. But the tragic things happened. My dear husband was ambushed and died in Quezon City in 1984. I decided to send my children to Iran for safekeeping with my in-law. I went back to the Philippines to continue my business to support the need of my children. I became a consultant to some business mogul, prince and king of the oil exporting countries, and did exhibit where the proof is found in my file of evidence supporting my claim that I am capable of becoming a leader of our nation. So mga kababayan, magpatuloy tayo. Dito sa napanood natin na namang itong video niya, may mga ambush na siyang sinasabi dito. Taong 1984, mga kababayan. Ano kaya ang saan kaya connected mga kababayan ng asawa nitong si Aurora Maria Aurora Marcos dahil wala man lang siyang nasabi kung ano itong kanyang asawa. Last videos ang nasabi niya ay nakilala niya ito isang estudyante sabi niya Iranian student na nakilala niya ito. Yun nga, napangasawa nga niya at nagkaroon nga sila ng 2 anak na babae at lalaki, So ngayon ito nabanggit na niya itong naambos itong kanyang asawa. Ano kaya ang dahilan bakit ito naambos Saan ba ito connected? Wala siyang nasabi Ano bang mga sinasabi nito ng babaeng ito? Parang nakakahilo na ito mga kababayan
Ang daming mga tahi-tahi na mga kanyang sinasabi, ano, mga kababayan. Basta bigla na lang naambos. So kung hihimayin natin ang mga sinasabi niya dito, mukhang wala tayong patutunguhan kundi puro kasinungalingan lamang, di ba mga kababayan? Talaga namang ito ay magbibigay talaga siguro ito ng sakit ng ulo itong si Aurora na ito, mga kababayan, ano? Okay, tuloy tayo dahil nga sa naambos at namatay ang kanyang asawa, ay dinlala niya ang kanyang dalawang anak sa kanyang mga in-laws para ito ay maalagaan, mga kababayan, ano? Patungkol naman dito, mga kababayan, ang masasabi ko dito ay ganito. Kung ikaw anak ka ng presidente ng Pilipinas, naambos ang asawa mo at may nanay kang doon niya, bakit mo dadalhin pa yung dalawang mong anak doon sa mga in-laws mo para maalagaan? Di ba, mga kababayan, parang napakaano naman nito, parang wala sa ayos to. Di ba, mga kababayan? Anak ka ng isang presidente ng Pilipinas. Tapos naambos ang iyong asawa. Ano ba dapat ang gagawin mo? Di ba dapat idudulog mo sa iyong magulang o sa tatay na sinasabi mo ang nangyari sa iyong pamilya? Dahil siya nga ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Grabe ito, mga kababayan. So, mga kababayan, ano kung ating papansinin itong mga kanyang sinasabi dito, mga kababayan, ay hindi nakakatuwa ito. Baka naman ito, mga kababayan, ay talagang plano lang niyang lukuhin talaga ang mga Pilipino nito, no? Ang buong Pilipinas, mga kababayan, ano? Grabe ito, mga kababayan. Sobrang pag-ano ng taong ito na talaga namang sasabihin mo na siya ay may binabalak lang talaga o talagang may taong nasa likod nito para ito ay gawin niya para makapanggulo siya sa kandidatura ng presidential candidate ni Bongbong Marcos, mga kababayan, ano? So ito, mga kababayan, magpatuloy tayo tungkol dun sa kanyang mga sinabi diyan sa videos niyan, mga kababayan. Bumalik siya sa Pilipinas para ipagpatuloy daw niya ang kanyang business, ano? To support the need of my children. Yan ang sinabi niya, ano? Sabi niya, sana naman, okay. Yan ang sinabi niya, mga kababayan. Sorry, medyo na tayo dito, ano? Sana naman dinanalan na lang niya ang kanyang mga anak sa dunyan niyang ina. 'Di ba, mga kababayan? Dadalawa ang anak mo. Tapos ang tatay mo ay presidente, tapos may nanay ka pang doon niya. Pamimigay mo ang anak mo doon sa mga in-laws mo sa ibang lugar at babalik ka ng Pilipinas at para ipagpatuloy mo, sinasabi mong may business ka ba o maghahanap ka lang ng trabaho. So, mga kababayan, ito ay hindi na talaga ito kapanipaniwala, no? So, mga kababayan, ginagawa natin ito at hinihimay-himay natin itong kanya mga sinasabi dito. Dahilan nga siyempre gusto natin malaman, mga kababayan, kung ito bang taong ito ay dapat nga na tumakbo sa kanyang hinahangad, na maging pinuno ng bansang Pilipinas. So, sa parting ito, mga kababayan, sa mga sinasabi niya dito, parang siraulo lang yata ang maniniwala dito sa taong ito, mga kababayan. So, mga kababayan, mga kababayan, siya na rin mismo ang nagpapabagsak sa kanyang sarili dito. At talaga namang sakit ng ulo ito, mga kababayan. Sino kaya, mga kababayan, nag-isip nito? Pwede ba, mga kababayan, kapag kayo ay napasok dito sa mga video kong ito, pagka ito na-i-upload na natin, pag inyong napanood ito, pwede ba, mga kababayan, kung sino ba ang medyo magaling-galing dyan, medyo mahina kasi ang inyong lingkod, mga ganito, At tayo ay ginagawa lang na ito, mga kababayan, para maipailam lang natin sa buong madla na hindi talaga karapat-dapat na
na tumakbo sa ganitong posisyon ang taong ito. Unang-una sa mga sinasabi niya mga kababayan, ganito yan ano. Tama yung mga viewers doon sa una nating videos na i-upload na natin. Tama yung mga comment nila, mga sinasabi nila na talagang itong taong to ay merong binabasa, ano. Parang binabasa niya minsan nga ano, at parang hindi pa niya mabigkas ng maayos ang kanyang mga sinasabi. Kaya so doon natin talaga ito mahuhusgahan ano ang taong ito. Talaga naman so mga kababayan, ito na nga ano, pagpatuloy natin ano ang paghihimay dito sa mga sinabi niya sa kanya mga videos. So ito na mga kababayan, naging consultant siya ng isang business mogul daw. Ano, 'di ba? Yung pagdating niya dun sa business mogul na sinasabi niya, parang hindi pa niya mabasa yung mogul, 'di ba? Mogul ang sinasabi niya. So medyo nahihirapan siya doon. Itong napasukan niyang trabaho na bilang isang consultant sa mga kaibigan ay sabi niya king of the oil exporting countries. So malupit ito mga kaibigan. Alam mo naman mga kaibigan na kapag ikaw nakapagtrabaho ka sa mga ganyang companies mga kaibigan ay talaga namang big time yan, ano? Malaki ang pera diyan. So bakit niya kailangan pang dalhin ang dalawa niyang anak doon sa Iran para ipaampun niya doon at ipaalagaan niya doon para bang hindi ba nag-iisip ang taong ito? Ano ba ang mangyayari dito sa mga sinasabi niya dito, ano? Naku po, mga kaibigan, uulitin ko na naman mga kaibigan. Grabe ito. Pangulo ang tatay mo, tapos ang nanay mo, isang donya, ganun ang gagawin mo, no? So mga kababayan, ano ba sa tingin nyo, ano ang masasabi nyo sa taong ito? Ito na naman tayo, paulit-ulit tayo mga kababayan, ano? At tayo na siguro mga kababayan dito ang magbibigay ng tamang paghuhusga sa taong ito mga kababayan, ano. At tayo nananawagan ulit doon sa ating mga kababayan na mga kababayan ko, ito ang taong ito ay dapat na wag nating paniwalaan, ano. Kung napapansin niyo mga kaibigan, ano, tumingin kasi ako doon sa final list ng presidential candidate, ay magkasunod ang pangalan nila ni Bongbong Marcos mga kaibigan. Nauuna lang si Bongbong Marcos tapos siya ang sumunod. So mga kaibigan, ito talaga ay may purpose ito kung bakit ito naandyan itong itong Maria Aurora Marcos na itong mga kaibigan. So mga kaibigan ko, itong bidyong ginagawa natin ay para magising ang lahat ng ating mga kababayan patungkol dito at makapag-ingat sa dating na national election na this coming May 9, 2022. So mga kababayan, hanggang dito na lang muli, ano, ito si John J. Channel, nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating mga ginagawa mga kababayan, ano. So mga kababayan, so please tulungan niyo ako, tulungan natin ang Pilipinas, tulungan natin ang buong bayan. Manawagan tayo sa mga tao, no? Na sana naman ay pag-ingatan natin ngayong darating na botohan. Pag-iingatan natin ang tamang taong iluluklok natin sa palasyo ng Malacanang. So maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Thank you.